So last Sunday po ay natapos ang series ng ating mga pagbubulay at pag-aaral hango sa aklat ng conversion. At sa mga susunod pong mga linggo ay meron tayong bagong series na mga pagbubulay hango sa aklat ng Genesis. Genesis na series po tayo. Pero napasyahan po namin na bago tayo pumasok ng bagong series sa mga pag-aaral, ay magkaroon muna tayo ng at least 2 Sunday ng series break. Kaya ang ating pagbubulay ngayong umaga ay kumbaga konting pahinga sa mga series ng mga mensahe. Ang mensaheng ibabahagi ko din ngayong umaga ay narinig na ng ilan dahil ito ang aking binahaging mensahe during iyang professional retreat. At ibabahagi ko ngayong umaga, isinaayos ko lang at tini-edit ng konti para umangkop sa ating pangkalahatang pagsamba ngayong umaga. Ang tinutukoy ko po ay ang mensahe ko ay patungkol kay Jose. Joseph the Dreamer. Si Jose ay isa sa pinaka-popular na figure sa Old Testament. Maituturing natin na isa sa may pinaka-highlight na kaganapan tungkol sa kwento ng Israel at kung papaanong ang Israel ay nag-exist at nagpatuloy. Ang aking sakop ng aking mensahe ngayong umaga ay sumasakop sa kabuuan ng kwento ni Jose. Kaya ang kwento ni Jose nagsimula sa Genesis chapter 37 at nagtapos hanggang Genesis 20. 12 chapters ang kinover ng pagsasalaysay ng tungkol sa buhay at kasaysayan ni Jose at sa naging papel niya sa kasaysayan ng Israel. Pero hindi natin babasahin ang 12 chapters na yon dahil ubos na ang oras ko sa pagbabasa noon. Kaya dadakuan lang natin ang ilan sa mga highlight ng mga talataan para makita natin ang pupuntuhin ng ating mensahe ngayong umaga. Mga hamon sa pagharap sa mga krisis ng buhay. Kung meron man na pwede nating masabi na merong dinaanang mga mabibigat na hamon ng karanasan sa buhay, ay maibibilang natin doon ang batang si Jose. Dahil nag-umpisa ang karanasang ito sa edad na siya'y batang-bata, 17 years old. Nang siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga mangangalakal na Ismailita. Napaka sakit at napakabigat ng mga dinaanan ni Jose para mahubog ang isang dakilang Jose na matatawag din natin. Dahil sa kabila ng mga karanasang iyon, siya ay isang naging Jose na naging dahilan para mailigtas ang kanyang mga kababayan, ang kanyang pamilya, ang Israel. Dumanas siya ng maraming mga krisis sa buhay. And yet, hindi natinag at hindi nagbago ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sa halip siya ginawa nitong higit na mas matatag, matibay, malago, at tumingkad ang kanyang pagkatao. Babasahin ko ang isa sa portion sa Genesis chapter 37 verse 5 hanggang 11 para magkaroon lamang tayo ng initial view ng kanyang background ng tungkol nangyari kay Jose. Ang sabi dito sa Genesis 37 verse 5 at sa mga susunod na talata, minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya, na panaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano ang ibig mo bang sabihin, maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin
ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Dito sa eksenang ito ay isinasalaysay o inakwento, inashare na ni Jose ang isang panaginip, isang revelation na na-receive niya mula sa Diyos. Marahil ang kanyang intensyon sa kanyang pagkukwento ay para hingin ang reaksyon at tulong ng kanyang pamilya para unawain yun. Kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit sa halip na pag-aliw, sa halip na pagpapaliwanag sa paraang higit na magiging malinaw para kay Jose ang nais ng Diyos, ay masasakit na salita ang binitawan. Ang gusto lamang marahil ni Jose ay damayan siya ng kanyang pamilya at samahan na ipanalangin ang panaginip na yon. Malinaw dito at kung pamilyar ang iba sa atin sa naging buhay at kasaysayan ni Jose, na ang panaginip na ito ay isang revelation ng Diyos tungkol sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. And at the end of the story, to make it short, ay nangyari yon. Isinakatuparan yun ng Diyos. Ngunit hindi naging madali na nangyari ang sinabi ng Diyos kay Jose. Dumaan siya sa maraming mga karanasan at hindi maaalawang karanasan. Ang marami dito ay mga unfair at mga masasakit na karanasan. At the young age, hanggang sa siya ay dumaan sa mga mabibigat na karanasang ito, makikita rin natin kung papaanong sinamahan naman siya ng Diyos at pinangunahan siya ng Diyos hanggang maisakatuparan ang kanyang sinabi kay Jose. Kaya narito ang Jose, gusto kong ipakilala sa inyo na isang Jose na dumaan sa iba't ibang krisis ng buhay. Si Jose na pwede ko ring masabi na one of a kind. Dahil sa dami ng mga pinagdaanan in his early and young age. Ngunit hindi nahadlangan yon. Ang nakahadlang yon para makarating siya sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Para lang magkaroon tayo ng konting background. Ilan sa mga krisis na dinaanan niya, krisis sa kanyang pamilya. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid to the point na pinag-isipan siyang gawa ng masama to the point na siya'y nais mamatay. Krisis sa pagmamahal. Mahal siya ng kanyang ama, ngunit siya'y kinamumuhian ng kanyang mga kapatid dahil sa panaginip at sa waring favoritism ng kanilang tatay. Sa ibang saling ginamit ang salitang kinapupuutan. Dumana siya ng krisis pagdating sa trabaho nang siya ay maging alipin sa bahay ni Putipar. Maaga siyang na-promote. Maganda ang mga bagay. Ngunit dahil sa maling bintang, siya ay nakulong. Maraming dinaanan si Jose to the point na sa isang natural na kalagayan ng tao pwedeng manghina. Pwedeng sumuko na sa buhay. At pwedeng sabihin, God is unfair. Life is so unfair. People is so unfair. Pero paano hinarap ni Jose ang mga krisis na ito na kanyang dinaanan? Even sa krisis ng kasalanan o pagharap sa kasalanan, ay dumaan si Jose ng araw-araw siyang tinutokso ng asawa ni Putipar. Ngunit ang makikita natin sa kwento ni Jose, ang mga krisis na ito, ang siya ding mismong naghatid sa kanya para makarating siya sa plano at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, ang gusto kong matutunan po natin ngayong umaga ay, tayo lalo tigit bilang mga Kristiyano, ay hindi excuse na humarap din sa iba't ibang mga krisis at hamon ng buhay, lalo na sa ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Haharap din tayo sa iba't ibang hamon ng buhay. At kung paanong haharapin natin ang mga hamon na ito, ang siyang magdidikta kung tayo magiging matagumpay o mabibigo. So ano-ano nga ba ang mga hamon
na dapat nating matutunan o harapin sa panahong tayo ay haharap sa mga krisis ng buhay. 4 na hamon sa tuwing mahaharap tayo sa mga krisis. Una, yung hamon na magtiwala sa Diyos. Sa Hebreo chapter 11 verse 22 ay ganito ay ipinakilala si Jose. Hebreo 11 verse 22, dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay, na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbiling dalhin ang kanyang mga buto. Sa New Living Translation ay nais kong basahin dahil mas detailed ang pagpapaliwanag. Ito ang sabi sa New Living Translation. And it was fate that Joseph, when he was about to die, confidently spoke of God's bringing the people of Israel out of Egypt. He was so sure of it that he commanded them to carry his bone with them when they left. Ano ang sinasabi ng binasa nating talata? Si Jose ay mamamatay na. At siya ay nag-iwan ng habilin sa mga Israelita. At ano ang kanyang habilin? Bitbitin ang kanyang mga buto kapag sila'y inilabas na ng Diyos sa Ehipto pabalik sa lupang pangako, sa Kanaan. Ano ang kahalagahan at makikita nating katotohanan doon sa habiling iyon? Ito ang tingnan po natin, na laman ng huling habilin ni Jose, ang isang hindi nagbago, hindi nawala at natinag na pananampalataya at pag-asa niya sa Diyos. Even sa huling hininga niya ay naroon at sinasambit niya ang kanyang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. At ano yon? Na siya'y naniniwala na ibabalik ng Diyos, ilalabas ng Diyos ang bayang Israel mula sa Ehipto pabalik sa kanilang sariling bayan. Naniniwala si Jose na isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang sinabi kahit wala na siya. Kahit siya'y mamatay na, ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga salita. Kaya kahit sa huling bahagi ng kanyang buhay, sa huling hininga niya, siya'y punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Ano ang inilalarawan nito tungkol sa taong ito? Ito ang isang klase ng tao na punong-puno ng pananampalataya. A man of faith. Hindi maituturing natin na si Jose ay kabilang din sa mga lingkod ng Diyos na mabibigyan ng title na job well done. Hindi siya nagpatinag, hindi siya tumigil na maniwala at magtiwala kay Yahweh. At yun ang gusto kong makita natin as we connect this sa umpisa ng kwento ng kanyang buhay at sa mga dinaanang mga krisis ng kanyang buhay. Saan siya dinala ng mga karanasang iyon? At paano siya hinubog ng mga karanasang iyon? Hinubog si Jose ng mga karanasang ito para maging isang Jose na merong napakalaking pananampalataya sa kanyang Diyos. Ang lesson na meron nating makikita ito na huwag tayong titigil na maniwala at magtiwala sa Diyos kahit pa nagiging mahirap ang mga karanasan, nagiging masakit ang mga karanasan, at waring parang nagiging imposible ang mga bagay dahil sa ating mga karanasan. Kung naniniwala tayo at buong ating pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, maniwala ka na isang araw ay isa sa katuparan ng Diyos ang Kanyang salita sa iyong buhay. Hindi nagbabago ang Diyos. Gayon din ang Kanyang mga salita. Ay hindi nagbabago. Gagawin niya kung ano ang Kanyang sinabi. Kaya huwag nating bibitawan ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang pag-asa sa Kanya
at paniniwala sa kanyang salita. Ano ang nag-ingat kay Jose all throughout ng kanyang karanasan sa buhay? Ang kanyang takot at pananalig sa Diyos. Kahit ang isa sa nakakatuksong karanasan na meron siya nang siya itinutukso ng asawa ni Putipar. Ano ang naging susi para siya ay makaligtas doon at hindi magkasala? Ang kanyang pagkilala sa Diyos. Ang sabi niya, hindi ko magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Genesis 39 verse 9. Kaya kahit sa krisis ng pagharap sa matinding tukso, naroon ang malalim na pagkilala ni Jose sa Diyos. Kaya saan dinala si Jose ng kanyang pananalig sa Diyos? At the end of the story, makikita natin sa palasyo ng Paraon sa Ehipto. Naging pangalawa sa pinakamataas na leader sa Ehipto. Ibig sabihin, ang Paraon ang mataas sa posisyon at sunod si Jose. Inihatid siya ng kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos sa ganoong kalagayan. Kaya sa atin mga kapatid, ang mga krisis na dumarating sa ating buhay ay ipinapahintulot din ng Diyos minsan. Hindi para pahirapan tayo, kundi para tulungan tayong tumatag, tumibay, at lumago ang ating pagkatao para maging equip tayo at maging handa sa paglalagyan ng Diyos sa atin sa hinaharap. Kaya ang mga krisis anuman yan na ipinahintulot ng Diyos o ipapahintulot ng Diyos ay palaging may layunin. It is not intended para tayo pahirapan. Though yes, makakaranas tayo ng paghihirap. Makakaranas tayo ng mga sakit. Pero kung saan tayo dadalhin noon at kung magiging tayo pagkatapos sa mga karanasang yon, ay yun ang higit na mas mahalaga. Ulitin ko, kung saan tayo dadalhin noon at kung magiging tayo pagkatapos sa mga karanasan na yon, ang higit na mas mahalaga. Ma-appreciate natin ang ating pagdaan sa mga karanasan pagkatapos ng mga karanasang iyon. Ang sabi ni Santiago sa chapter 1 verse 2 and 3, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Mag-alala kayo kapag dumaranas ng pagsubok. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, higit na magiging matatag ang inyong pananampalataya. Hindi ba ito ay nagsasabi sa atin na hayaan mong madaanan lamang yan? And after that, higit kang mas malakas at matibay. Pero magagawa lamang natin itong tingnan ng tama ang mga pangyayari sa ating buhay kung meron din tayong tamang pagtingin at pagkilala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Pagkatapos ng reunion ng magkakapatid, ito ang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. After nung mga eksena na pinabalik-balik ng mga kanyang kapatid, pinaiwan yung bunsong kapatid, at sinabi na, dalhin nyo din dito ang inyong tatay. Nung puntong yun, hindi pa nagpapakilala si Jose na siya ang kapatid nila na kanilang ipinagbili. At ito ang sabi ni Jose sa kanila. Genesis 45 verse 5. Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin upang iligtas ang inyong buhay. Paano tiningnan ni Jose ang mga dinaanan niya sa kanyang karanasan sa buhay? Ang sabi niya, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang tanaw pa rin ni Jose ay naroon sa Diyos at sa layunin ng Diyos. Minsan ay dadalhin tayo ng Diyos sa mga karanasan
at kalagayan na sa una, maaaring hindi natin gugustuhin na naroon tayo. At hindi natin lubos na maiintindihan bakit ipinahintulot ng Diyos ito. Pero magtiwala pa rin tayo na God is in control. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At pag naroon na tayo, mauunawaan natin kung bakit pinahintulot ng Diyos. Hindi ba't nag-share lamang naman si Jose ng kanyang panaginip sa kanyang mga kapatid, ng kanyang narinig mula sa Diyos, ngunit ang kanyang tinanggap ay galit, pagkamuhi, to the point na umabot sa rejection, to the point na umabot sa siya ipinagbili sa mga mangangalakal, to the point na dumanas siya ng maraming paghihirap dahil doon. Pero sa dulo, naroon ng tagumpay. Ang buhay nga'y puno ng mga bagay na walang katiyakan, mga kapatid. Hindi natin alam ang susunod na mangyayari sa araw ng bukas. Ngunit sa mga taong may pananalig sa Diyos, ang salita ng Diyos ay palaging tiyak, palaging sigurado. Kaya kahit mamamatay na, ay hindi nag-aalinlangan si Jose sa mga salita ng Diyos at pangako ng Diyos sa kanila. Alam niya na gagawin ng Diyos at tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Ganon din naman sa ating mga kapatid. Marami tayo mga pinangahawakang salita ng Diyos bilang mga Kristiyano. At pinapaulit-ulit natin itong sinasambit kapag tayo minsan ay dumaraan ng ilang mga klase ng mga karanasan sa buhay. At sinasabi natin, ang Diyos ay nangakong hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. Sana'y maging totoo yun palagi sa anumang karanasan ng ating buhay. Na maniwala tayong ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at magtiwala sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Kahit pawaring, magiging masakit yon, magiging mahirap iyon, at waring magiging parang unfair yon sa ating buhay. Ang mga sumasampalataya sa Panginoon Hesus, kahit na humaharap sa mahihirap at mabibigat na sitwasyon, ay panatag at tiyak sa mga pangako ng Diyos sa kanila. Yan ang advantage natin sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Meron tayong Diyos na pwedeng balikan at panghawakan at balikan ang mga salitang kanyang binitawan. Kaya kung tayo man ay makakaranas sa mga mahihirap at mabibigat na pagsubok sa buhay, balikan natin ang mga salita ng Diyos. At panghawakan ang mga salitang iyon. At maniwalang kung paanong ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Ganon din ang mga salitang binitawan niya sa atin. Kaya sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, hahamunin din ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, naroon din ang hamon na maghintay. Genesis 41 verse 46. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Paraon. At pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 17 years old nang natanggap niya ang revelation ng Diyos. At 30 years old naman nang nangyari yung revelation na yun sa kanya. Yung actual na kaganapan noon. Ano ang gusto nating makita po doon? Na it takes years and many years bago nangyari yung sinabi ng Diyos sa kanya. Maagang natanggap ang kapahayagan at maaaring sa murang edad ni Jose ay hindi niya agad na lubos na maintindihan ng maraming bagay na kaakibat noon. Pero at the young age, inireveal ng Diyos ang kanyang salita sa kanya. Ang kanyang pangako kay Jose. At sa edad na 30, ay pinangyari ng Diyos ang mga salitang ito. Ang pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang salita, ng kanyang kalooban, ng kanyang layunin, ng kanyang plano sa ating buhay, minsan ay maaaring magtagal, ngunit isang bagay ang tiyak. Once na sinabi ito ng Diyos, gagawin ng Diyos. Hindi biro ang dinaanan ni Jose, hindi madali, hindi maalwan, bago niya narating ang ganoong kalagayan.
bago siya nakarating doon sa posisyon na iyon. Hindi ko rin alam sa batang edad ni Jose, during that time, kung gaano niya nauunawaan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero siya nagtitiwala at naghihintay lamang sa Diyos. Ito ang pwede nating panghawakan na kalakasan. Sa sinabi ni Pablo sa unang Corinto chapter 10 verse 13b, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtanggumpayan iyon. Katulad ni Jose, na dumaan sa mga ganitong maraming mga karanasan. Ano ang pwede nating panghawakan? Sinabi ni Pablo na walang ipapahintulot ang Diyos na anumang mga pagsubok o hirap ng higit sa ating makakaya. Yun ang una. At pangalawa, kapag dumating ang mga pagsubok na ito, bibigyan kayo ng Diyos ng lakas para ito'y mapagtagumpayan. Kaya kung i-evaluate natin ang buhay ni Jose, at ang pagharap ni Jose sa mga karanasang ito, ganito ko siya tinitingnan. Ang pagpapahintulot ng Diyos na dumaan si Jose sa mga ganoong karanasan ay nagpapahiwatig ng estado ng kanyang buhay spiritual at lalim ng kanyang pananampalataya. Kaya depende rin sa ating kalagayang espiritual ang mga bagay na ipapahintulot ng Diyos sa ating buhay. Hindi aalaw ng Diyos ang isang bagay na lampas sa ating kaya. At kung maaaring hindi natin kaya, merong lakas na ipagkakaloob ang Diyos para ating makaya. May malinaw na pangitain, pangarap, ngunit ang pagsasakatuparan nito hindi na naging madali. Ang mga dinaanan na hindi naging madali, bago naging realidad. Bago maging isang realidad ang plano ng Diyos sa ating buhay, maaaring dumaan din muna tayo ng iba't ibang hamon ng buhay. And it won't be easy. It won't be easy. At ito ang nakita ko po mga kapatid sa mga seryosong Kristiyano. Sa mga seryosong Kristiyano na gustong sundin ng Diyos at mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, life won't be easy for them. Uulitin ko, sa mga Kristiyanong seryosong nagnanais sundin ng Diyos at bigyang lugod ang Diyos, life won't be easy for us. Hindi magiging madali ang buhay para sa atin. And many things waring magiging unfair para sa atin. Haharap tayo sa mga sitwasyon, sa mga karanasan na parang hindi naman karapat-dapat na tayo humarap doon. Merong mas masama na dapat yun ang haharap doon, pero bakit tayo? In worse, minsan ay magiging napakasakit ng pagdaan doon. Gaano kasakit na mismong pamilya ni Jose ang nagtakwil sa kanya. Hindi ito ibang tao. Ito'y kanyang mga kapatid sa dugo. Gaano kasakit yon? Na ang iyong mismong pamilya, tinanggihan ka, inayawan ka, kinamuhian ka, kinapuotan ka, sinipa ka palabas, ipinagbenta, pinagbili. Walang sino man na nasa maayos na pag-iisip ang gagawa ninyo sa kanyang pamilya. And yet naranasan ni Jose. Ngunit kahit gaano kahirap ang mga dinaanang ito, and it takes several years bago nangyari ang sinabi ng Diyos, nanatili si Jose na nasa postura ng pagtitiwala at paghihintay sa Diyos. Kaya may mga pagkakataon na sa ating paghihintay, sa salita at sa pagsasakatuparan ng Diyos, ng kanyang mga dakilang plano at layunin sa ating buhay. Kasi pinangahawakan natin yung bilang mga Kristiyano. Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."
Pinanghahawakan natin ang mga bersikulong yon. Matthew, ano bang talata sa Matthew yung seek ye first the kingdom of God. And all those things shall be added unto you. Na kung uunahin mo ang kaharian ng Diyos. Pinanghawakan natin ang mga salitang ito. Ngunit minsan, sa kalagitnaan tayo bumibitaw, sumusuko na kasi naiinip na tayo. Kailan ba, Panginoon, mo gagawin ang iyong sinabi? Pero meron dong test of patience, mga kapatid. We need to learn to wait sa panahon ng Diyos. May mga pagkakataon na kaya hindi pa lubos na isinasakatuparan ng Diyos dahil hindi pa tayo ready para doon. At ang totoo, ang mga karanasang ito ay paraan ng Diyos sa atin para tayo ihanda doon. Kung hindi ipapahintulot minsan ng Diyos ang mga karanasang ito, talagang hindi tayo makakarating doon. Minsan, ang paghihintay ay magiging nakakapagod, nakakainip, and sometimes frustrating. Pero magtiis ka lang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kunting tiis lamang, kapatid. Makakarating ka din doon. Makakarating din tayo doon. Ang problema sa mga hindi nakahintay ay pinaparaanan na ang mga bagay. What's the use na naniniwala ka sa sinabi ng salita ng Diyos, pero hindi ka naman nakahintay? Nagparaan ka na ng sariling diskarte. So learn to wait. Learn to wait. At gamitin ang bawat pagkakataon at karanasan na maging oportunidad para ikaw ay lumago. Bilang isang individual, bilang isang tao, lalo tigit bilang isang Kristiyano. Ano ang hinihintay mo sa Diyos? Ano ang inaabangan mo sa Diyos sa panahong ito? Anong pangako ng Diyos at salita ng Diyos ang waring kinaiinipan mo na? Nasa punto ka na ba na ayaw ko na? Sumusuko na? Mga kapatid, huwag tayong mainip. Huwag tayong sumuko. Maghintay lang tayo. May kanya-kanyang panahon ng Diyos para sa atin. Gagamitin ng Diyos ang ating buhay. Higit sa pwede nating asahan sa ating sarili. Trending ngayon sa balita, sa social media, si Charles Kirk. Dahil sa kanyang pagkamatay, siya ay binaril. Pero siya ay isa sa murang edad, batang edad, 31 years old lamang. Pero siya nag-iwan ng legacy. Legacy of faith, legacy of love, legacy of believing sa salita ng Diyos. Paano natin gustong gamitin ng Diyos ang ating buhay? Hanggang sa isakatuparan niya ang kanyang dakilang layunin para sa atin. Nakakamanghang isipin na si Jose, kahit sa panahon ng mga hirap na kanyang dinaanan, ay hindi nawala at nagbago ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Until God na isinakatuparan ng Diyos ang lahat ng iyon sa kanyang panahon, sa tamang panahon. Maghintay lamang tayo sa tamang panahon ng Diyos at kapag dumating yung tamang panahon na yon, mga dakilang bagay ang mangyayari. Mahayag kung gaano kabuti nang higit ang Diyos sa ating buhay at kung gaano kadakila ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Pangatlo, yung hamon na manatiling tapat. Genesis 39 verse 8 to 9. Tumanggi si Jose at ang sabi. Ito yung eksena na siya ay tinutokso ng asawa ni Putipar. Panatag po ang aking kalooban, ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at
ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Pag naharap tayo sa krisis na maaaring magpahamak na sa atin, ang Diyos din naman ay alisto para tayo ay tulungan. Hindi rin naman walang pakialam ang Diyos kapag tayo naharap na sa mga kalagayang maaari nating ikapahamak. At yan ay makikita natin sa karanasan ni Jose. Siya'y nakulong sa pagnanais na maiwasang magkasala. Ang naging kapalit, siya'y nakulong. Ang gusto lamang naman niya ay iwasan yung kasalanan. And yet siya pa ang lumabas na masama. Pero ano ang makikita natin doon? God is working. Hindi ba yung pagkakulong ni Jose maituturing natin na pagkilos ng Diyos para alisin siya sa isang mapanganib na sitwasyon? Kung siya'y nanatiling naroon, siya'y tao rin na katulad natin. Pero inialis siya ng Diyos doon at inilagay sa kulungan. Hindi ba mas naging safe siya doon sa tuksong iyon? Minsan ay malalagay tayo sa isang sitwasyon, mga kapatid, na masusubok din ang ating katapatan sa Diyos. Si Jose ay sinusubukan tuksuhin ng asawa ni Potiphar araw-araw. Hindi lamang minsan, kundi araw-araw. Ngayong gaano kahirap iyon na araw-araw kang sinusubok, araw-araw kang tinutukso, araw-araw kang hinahamon, araw-araw kang inaakit. Paano ka haharap sa araw-araw na parehong tukso, parehong hamon ang hinaharap mo? Masyadong nakakaakit ng ang eksenang yun, ang sitwasyong iyon, para sa isang tulad ni Jose na binata. Ngunit hindi nagpatinag si Jose. Ayaw niyang masira ang tiwala. Una, sabi niya, ang tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang amo, si Potiphar. At pangalawa, siyempre ng Diyos. Mayroong malinaw at mataas na standard si Jose sa kanyang sarili at kahit sa kanyang paglilingkod. Hindi siya gagawa ng anumang mga bagay na maaari makasira at makaalis ng tiwala ng tao man, lalo tigit ng Diyos sa kanya. At ito ang isang bagay na maganda kay Jose, na saan man siya ilagay o dalhin ng buhay, palaging naroon ang kanyang katapatan. Pinipili niyang maging matapat sa Diyos, kahit ang maging kapalit nito ay ang kanyang kalayaan. Hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya kung ano ang ipinahintulot ng Diyos sa kanya, and doing His best para maging matapat. Minsan ay susubukin ng Diyos ang ating katapatan to the point na ang mga bagay ay hindi magiging maalwan sa atin. Magiging mahirap sa atin. Mananatili pa rin ba tayo na nagtatapat at susunod sa Diyos at sa Kanyang mga salita kahit na makaranas tayo ng paghihirap? Kahit na ang maging kapalit nito ay mawalan ka ng trabaho. Kahit na ang maging kapalit nito ay ang karir mo. Kahit na ang maging kapalit nito ay ang relasyon mo. Pipiliin mo ba na maging matapat sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo? Kahit na ang maging kapalit nito ay dadanas ka ng sakripisyo at paghihirap. Mananatili ka pa rin bang nagtatapat sa Diyos? Kahit na malaki ang maaaring mawala sa iyo. Maayos na ang kalagayan ni Jose. Kahit siya ay alipin sa bahay ni Potiphar, ay siya naman ang ginawang katiwala. Kumbaga, kung tama ako, parang mayordoma. Siya ang head ng lahat ng mga alipin, kumbaga.
At pinagkatiwalaan ni Potiphar ng ganoong posisyon, maayos na ang kanyang kalagayan. Pipiliin mo bang manatiling nagtatapat sa Diyos kahit ang kapalit nito ay yung kasalukuyang kalagayan mo? Yan man ay trabaho and even favor na nai-enjoy mo o ang magandang kalagayang nai-enjoy mo sa kasalukuyan. Mahirap po. In reality at sa actual na kalagayan at pagharap sa mga ganitong kalagayan, sasabihin ng iba, madali lamang sabihin yan pero mahirap gawin. And that is true. Pero doon makikita ang nilalaman ng ating puso. Doon mahayag kung sino talaga ang minamahal natin at pinahahalagahan natin at naghahari sa mga puso natin. Ang Diyos ba ang may malaking puwang sa puso mo o ang mga bagay na ini-enjoy mo ngayon o makapagbibigay sa iyo ng ganong klaseng kasiyahan? Sa natural na pagiging makasalanan ng mga tao, sasabihin niya ng iba, palay na ang lumalapit sa manok, hindi mo pa tutukain. Pero ibahin natin si Jose. Handa niyang tanggihan ang anumang meron siya. Handa niyang harapin ang pwedeng maging kapalit noon. Kung meron mang mawawala, wag lamang ang kanyang katapatan sa Diyos. Sa unang reaksyon, katulad ng sinabi ko kanina, ang pagkakulong ni Jose, masasabi nating unfair. Hindi tama. Pero ang kanyang pagkakulong ay pwede nating matawag na blessing in disguise. Inalis siya ng Diyos doon sa isang mahirap at napakamapanganib na sitwasyon. Marahil alam ng Diyos na hindi na makakabuti rin kay Jose na manatiling matagal na nasa ganoong sitwasyon. Mga kapatid, alam din ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Alam ng Diyos ang ating hangganan. Kaya kung alam ng Diyos na hanggang dito na lamang tayo, ang Diyos ay gagawa din ng paraan para alisin tayo doon at hindi tayo lubos na mapahamak. Just trust the process of God. Minsan nga lamang hindi katanggap-tanggap ang paraan ng Diyos para tayo'y ingatan at alisin sa mga kalagayang meron tayo. Pero ang Diyos natin tapat na hindi niya tayo hahayaan na kanyang mga anak at ang mga anak niyang nagtatapat sa Kanya na manatili din namang nahihirapan. Kaya kahit ang mga tila hindi makatarungang kalagayan, paghatol at sitwasyon o pang-aapi, ay pwede nating tingnan na pagpapahintulot din ng Diyos para iligtas tayo sa isang tiyak na kapahamakan. Maniwala lamang tayo na ang Diyos natin mabuti. Alam niyo po mga kapatid, sa anumang sitwasyon na pwede nating daanan at maranasan, huwag lamang magbago yung katotohanan iyon at pagtingin natin sa Diyos na ang Diyos natin mabuti, maharap natin ang mga sitwasyong ito. Pero kapag ka nagbago ang pagtingin mo at pagtitiwala doon at nawala yun sa iyo, magbabago din ang pagtingin mo sa mga sitwasyon. Pang-apat at panghuli, yung hamon na magpatawad. Kakaiba ng kaunti ang pang-apat na ito. Dahil sa kabuuan ng kwento ni Jose, ito ang pinakamabigat na parte. Pagkatapos ng maraming mga eksena, ito ang eksena sa Genesis chapter 50, verse 15. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-aalala ang mga kapatid ni Jose at sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Ang tinutukoy nilang amay si Jacob.
Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamani kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig ito, napanatag ang kanilang kalooban. Ano ang eksena doon sa bahaging iyon? Patay na si Jacob sa eksenang ito. At nung namatay ang kanilang tatay, ay ang mga kapatid ni Jose ay dinalaw ng matinding pag-aalala at takot. Dahil na-recall nila ang ginawa nila kay Jose, kung gaano ito kasama. Yung klase ng pagtato na ginawa nila kay Jose. At naging usap-usapan nila mga magkakapatid. Paano na lamang kung hanggang sa puntong ito, hindi pa pala tayo pinapatawad ng ating kapatid at galit pa siya sa atin. At gantihan tayo sa ating ginawa. Nararamdaman niyo po ba yung damdamin na meron ng mga magkakapatid na ito? Katanggap-tanggap naman yung kanilang pag-aalalang iyon. At sa makataong reaksyon ay pwede nating sabihin na dapat lamang kayong makaramdam ng ganyan. Dahil sa inyong ginawang kasamaan. Sila'y humarap kay Jose. At ginamit nila nag-iwan daw ang kanilang ama ng habilin at mapakiusap na nagsasabing sila'y patawarin na. Ano ang naging reaksyon ni Jose? Una, siya'y naging emosyonal. Siya'y napaiyak. But after that, ito ang kanyang sabi. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. At sa dulo sinabi niya, huwag na kayong mag-alala. Katulad ni Jose, hindi ko alam kung paano iaalaw ng Diyos na tayo dumaan sa iba't ibang mga karanasan sa buhay. May mga karanasang hindi patas. At sadyang sa mundong ito, maraming bagay ay hindi patas. Hindi patas makipaglaban ng mundo. Hindi patas na humarap at harapin ito. Maraming panloloko, maraming pandaraya, maraming panlilinlang. And even the people around us ay mayroong ganong klase ng pagtrato. Very unfair. Very ungodly. And yet pinapahintulot ng Diyos minsan. In short, hindi nga magiging madali ang pagharap natin sa hamon ng buhay. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Hindi magiging madali ang maraming bagay kung gusto nating seryosong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero isang bagay ang hindi natin pwedeng iwasan. Sadyang may mga tao sa buhay natin na ating haharapin, makakahalubilo at makakasama. Hindi naman po pwedeng humiwalay tayo sa mga tao para iwasang makaranas ng iba't ibang mga sakit at mga maling pagtrato. Wala naman sa ating makagagawa nun. No man is an island. Sadyang sa pagharap natin sa buhay, may mga taong ibibigay at ilalagay ang Diyos sa buhay natin para tulungan tayo na ma-develop ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya sa Diyos. At hindi lahat ng mga taong nakakasama natin, nai-encounter natin, nakakahalubilo natin, ay magiging mabuti sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano kung isinusulong natin ang Ebanghelyo. May mga mabubuti, mayroong masasama.
Pero minsan, kahit ang mga waring good people around us ay makakasakit sa atin. Makagagawa ng mga bagay na nakakadurog ng ating puso. At yan ay totoo sa karanasan ni Jose. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pinagtrabahuhan, ang kanyang mga unang naging kaibigan sa kulungan. Lahat doon nakaranas siya ng mga unfair na mga pagtrato. Kung meron mang pinakamasakit sa kanyang karanasan, ay itong mga unfair treatment na ito. Ngunit saan siya dinala ng mga unfair na karanasang iyon? Ginawa siya nitong isang taong marunong kumilala sa Diyos. Yun ang una. At isang taong marunong kumilala sa paggawa ng Diyos. At ginawa siya nitong isang taong handang magpatawad. In times of crisis, mga kapatid, it is possible din na makaranas tayo na tayong masaktan. It is possible also na makasakit tayo, vice versa. Along the way ng ating pagharap sa buhay, along the way ng ating paglalakbay sa pananampalataya, maraming sakit ang pwede tayong maranasan. Maraming hirap ang pwede tayong maranasan. Ngayon, ito ang challenge, mga kapatid. Kung ang lahat ng mararanasan natin na hirap, sakit, at ang mga unfair na mga treatment na ito, ay isisiksik natin lahat sa ating puso, ano ang mangyayari sa iyo? Kung lahat ng mga maling pagtrato, lahat ng mga waring hindi patas na mga karanasan na dinaadaanan mo at nararanasan mo, ay ihahayaan mo lamang na nakasiksik lahat sa puso mo, ano ang mangyayari sa iyo? If you will not learn to release forgiveness, talagang hindi ka makararating sa nais ng Diyos na marating mo. Ang sabi ko doon sa mga kabataan during young professional retreat, pagdami ng bagahe na dala, paghirap ng biyahe. Pagdami ng dalang bagahe, paghirap ng biyahe. Anong ibig sabihin noon? Kailangan nating alisin ang mga bagaheng ito sa ating paglalakbay. Yes, magiging mahirap ang buhay. Yes, magiging unfair ang mga bagay. Pero hindi mo kinakailangang manatiling dala-dala ang lahat ng iyon sa iyong paglalakbay dahil ikaw din ang mahihirapan. Kaya ganyan din sa ating buhay, mga kapatid. Napakaraming bagahe sa ating puso at patuloy na nadadagdagan at nadadagdagan kung hindi natin matututunang magpatawad sa mga tao na maaaring nakasakit sa atin, nakagawa ng mga bagay na unfair sa atin. Isa sa nagiging highlight ngayon ng binabalikang teaching niya nitong si Charles Kirk ay yung sabi niya na forgiveness is not for the weak. Forgiveness is the attribute of the strong. Yung kakayanan daw na magpatawad ay katangian ng isang taong lumalago. Maaring hindi naman talaga ang kakayanan natin ang problema. Maaring hindi ang ating mga sitwasyon ang problema. Kaya hindi tayo makarating-rating sa nais ng Diyos na paglagyan sa atin. Maaring hindi rin ang mga tao sa paligid natin ang totoong problema. Ang problema ay nasa puso mo. Ayaw mong mag-release. Ayaw mong magpatawad. Ayaw mong mag-alwas ng mga bagahe sa puso mo. Doon sa Genesis 45 verse 1, nung magpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid, ang sabi doon, hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod
Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. At sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Anong klaseng pag-iyak kaya iyon? Na ang description ng Biblia ay napakalakas na iyak. Na narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't mabilis na nakarating sa palasyo. May mga pagkakataon, mga kapatid, na kailangan mo na lamang iiyak kaysa manatili kang inadala at inadibdib ang mga bagay. Ano ang dapat mong iiyak sa Panginoon ngayon? For you to release that baggage in your heart. Ano ang dapat mong i-release para mabawasan ang mga bagay sa puso mo na nagpapahirap sa iyo sa paglalakbay na ito? Sa aking pagtatapos, hindi bibiguin ng Diyos ang mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Si Jose isang magandang halimbawa para sa atin na hindi natin alam ang maaaring mangyari bukas, pero alam ng Diyos ang bukas. Ang pagharap sa buhay ay maaaring puno ng iba't ibang hamon at krisis ng buhay. Sa ating mananampalataya, kung meron mang maituturing na pinakamatinding krisis, yun ay ang krisis ng pananampalataya. Lahat ng karanasang ito ay susubukin ng iyong pananampalataya sa Diyos. Pipiliin ba nating patuloy na maniwala at umasa sa Diyos? Magpapatuloy ka pa rin bang sumunod sa Diyos? Kahit malaki ang mawawala sa iyo. At maghihintay na isang araw, itatawid ka ng Diyos sa karanasang iyon. At isa sa katuparan niya ang kanyang sinabi sa kanyang salita sa iyong buhay. Magtatapat ka ba hanggang dulo para bigyang lugod ang Diyos? At ang mga taong ipapadala sa iyo ng Diyos, handa ka bang harapin sila kahit pa maaari ang ilan sa kanila? Ang maging mismong dahilan ng mga dinaranas mong paghihirap at pagtitiis ngayon. Kahit mismo sila ang naging dahilan kung bakit meron kang ganyang klaseng karanasan ngayon. Sana'y wag nating tularan ng iba na pinaparaanan ng mga bagay sa kanilang sariling diskarte sa mundong ito. Dahil ayaw nilang mahirapan. Walang shortcut sa tagumpay, mga kapatid. Walang shortcut sa paglago. Walang shortcut sa totoong pagharap sa buhay. Sadyang haharap tayo sa iba't ibang klase ng hamon ng buhay. Pero isang bagay ang pwede nating tiyagin. God is faithful, even though sometimes we are not. At ang Diyos ay mabuti, at yun ay hindi magbabago. At panghuli, ang Diyos natin makapangyarihan. Gagawin niya ang kanyang sinabi. Kahit pawaring ang mga bagay sa buhay mo ngayon, ay waring magulo, waring komplikado, at waring napaka-imposible ng paniwalaan na may gagawin pang pagbabago ang Diyos sa buhay mo. God's plan is great para sa ating mga kapatid. Wala siyang gagawin at ipapahintulot na anumang bagay sa buhay natin na hindi nakasunod o nakaangkla sa layunin niya para sa atin. Ano ang dapat nating maaaring kailangan gawin lamang ngayon? Kailangan natin marahil matutunang mag-surrender sa Diyos. Magpasakop sa kanyang kalooban. Ikaw ba ay nakasurrender na ng buong buo sa Diyos? Dahil magagawa lamang ng Diyos ang dakilang plano niya sa ating buhay. If you are also willing na hayaan ng Diyos na gawin ang lahat ng nais niya sa iyong buhay. Regardless ng mga karanasang yun na pwede nating maranasan. Magtatapos ako sa talatang ito. Sa awit 92 verse 12. Ito actually ang talata ng mga kabataan during that gawain. Awit 92 verse 12. Katulad ng palma, ang taong matuwid
tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon na tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda na. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid na dungis. Mga kapatid, sana'y maging katulad tayo ng punong iyon ng palma na lumalago at nagpapatuloy sa paglago. Alam niyo po ang kagandahan nito sa ating mga Kristiyano, na kahit sa kabila ng maraming paghihirap na ito, sa kabila ng maraming kaguluhan na ito sa mundo, ang ating buhay patuloy na tumitingkad, nagliliwanag, at nakikita ng sanlibutan. Yan ang mga Kristiyano. Yan ay mga mananampalataya. Yan ay mga tagasunod ni Kristo. Dahil despite ng kanilang mga pinagdaanan, despite ng mga kanilang naranasan, despite ng mga paghihirap, they still stands firm sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang hamon po sa ating ngayong umaga, mga kapatid, ang mundo ay pasama ng pasama. At ang mga tao ay sumasabay sa kasama ng mundo. May mga taong natutuwa sa nangyayaring masama sa mga Kristiyano. Hayaan natin sila. Let's focus on our faith. At tulungan natin ang isa't isa na manatiling tumatatag at lumalago sa ating pananampalataya. At isulong ang pananampalatayang ito regardless of the experience na pwede nating maranasan along the way.